Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2951. Maaari mong makita na si Quincy ay nakasuot ng isang damit na pangprinsesa at nakaupo sa trono. Sa magkabilang panig ng gilid, maraming mga kaakit-akit na figure na nakaupo. Ito ay si Zian at ang 8 santo ng mahika na insenso. Susunod, sina Dax, Yvette at iba pa ay nakatali ng malalaking 5 bulaklak. Isang araw na ang nakakalipas, matapos mahuli ni Quincy si Dax at iba pa. Naglabas siya ng paunawa sa mga ilog at lawa upang pilitin na magpakita si Daryl. Bilang resulta, hindi niya nakita si Daryl na nagpapakita. Ginawa nito si Quincy na inis at pinangunahan ang lahat ng mga kasama niya. Halika sa Shangwu Hall para sa pagtatanong. Dax, sa oras na ito, ang tingin ni Quincy ay nahulog kay Dax, at malamig na nagtanong-tanong ko sa iyo, nasaan si Daryl hindi ko alam. Sumagot si Dax sa isang galit na pamamaraan. Sa susunod na segundo, direktang tumingin si Dax kay Quincy at nagpatuloy, Quincy, ikaw pa rin ang prinsesa ng South Cloud Continent, at mayroon kang isang kasunduan sa kasal kay Daryl. Hindi mo ba alam kung anong uri siya? Sinabi mong sinaktan niya ang santo nang hindi sinasadya. Naniniwala ako, ngunit imposibleng madungisan ang kawalang kasalanan ng santo. Ha! Narinig ito, biglang nagbago ang delikadong mukha ni Quincy. Kasabay nito, ang isang royal guard sa tabi niya ay hindi mapigil ang sumigaw ng galit mapangahas, maglakas loob na makipag-usap ng ganito sa prinsesa. Ang boses ay nahulog, iginuhit niya ang isang malambot na latigo, at hinampas ito. Ang malambot na latigo ay gawa sa malamig na bakal at mga litid ng mga espiritong hayop. Ito ay labis na matigas at may mga barb dito. Flap! Isang malinaw na tunog ang dumating, at nakita ko ang likod ni Dax. Isang mantsa ng dugo ang lumitaw sa likuran ni Dax, bumuhos ang dugo, at ang mga damit ay nababad sa isang iglap. Napangisi si Dax at hindi sumigaw, ngunit ang kanyang mga mata ay labis na naiinis kay Quincy. Baliw ang Quincy na ito. Ang lahat sa tabi ni Yvette ay nagulat din, sinusubukang pigilan siya, ngunit ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali, at hindi sila makakilos. Dax, sa oras na ito, malamig na sinabi ni Quincy, ibig mong sabihin, sinisi ko si Daryl. Ang bagay na ito ay personal na kinumpirma ng 2 santo. Hindi ko siya kailanman gagawing mali. Alam kong ikaw at si Daryl ay magkapatid sa buhay at kamatayan. Ngunit pinatay niya ang babaeng santo, at ang kanyang kasalanan ay hindi mapatawad. Hanggat sinabi mo sa kinaroroonan ni Daryl, ipinapangako kong palayain kita. Umiling si Dax, napangisi siya at sinabi, Daryl will never, he would do this kind of thing. At kung nasaan siya ngayon, hindi namin alam. Si Daryl ay nasa Chencon Gord sa oras na ito, at ang Chencon Gord ay nasa Ambrose. Ang bagay na ito, Dax, Yvette at iba pa ay napakalinaw. Ngunit si Quincy bago siya ay naniniwala na pinatay ni Daryl ang santo, paano niya sasabihin sa kanya? Kailangan mong takpan si Daryl, hindi ba patuloy na tama ako hanggang sasabihin niya ito? Nanginginig ang tono ni Quincy, at naglabas siya ng malamig na boses. Ang boses ay nahulog, at ang gwardya na nakatayo sa likuran ni Dax ay muling kumaway sa latigo. Nabigla, mayroong isang malakas na sipol, at ang katawan ni Dax ay biglang kumaibot, nginigit ng ngipin, hindi sumigaw, ngunit puno siya ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Kung dati pa ito, hindi kailanman dadalhin ni Dax ang ganitong uri ng pagpapahirap sa kanyang mga mata, ngunit ngayon wala siyang panloob na lakas, tulad ng mga ordinaryong tao, hindi niya talaga ito kaya. Huwag kang mag-away, itigil mo na. Hindi mapigil ang sumigaw sina Yvette at Ambrose sa tagiliran, ngunit tila hindi sila narinig ni Quincy. Ang 8 santo ni Zian at Wanxiang na nakaupo sa magkabilang panig ay mukhang walang pakialam din. Pinatay ni Daryl ang kanyang kapatid na babae, at ito ang mga taong pinakamalapit kay Daryl, at hindi sila dapat tiisin. Pagkakita sa likuran ni Dax, nakuha ang dagwang dugo, mahinahong bumunton. Hininga si Quincy at dahan-daang sinabi, Dax, ikaw din ay isang tanyag na.
Tao sa mundo, bakit pinipilit mong hindi maunawaan? Si Daryl ay gumawa ng isang malaking pagkakamali at dapat pasanin ang sagot. Nais mo bang mamatay para sa kanya nang walang kabuluhan? Dax gritted his teeth, his expression still very firm. I said, Daryl will not do that kind of thing, absolute would not. Masyadong masama ang tono ni Quincy, at kailangan niyang hayaang magpatuloy na lumaban ang mga gwardya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ko ang baywang ni Ambrose na biglang sumabog ng isang sinag ng ilaw, at sa isang iglap, isang kakaibang kapangyarihan ang pumuno sa buong palasyo ng Shangwu. Pagkatapos, habang nawala ang ilaw, 4 na mga numero ang lumitaw sa harap ng lahat. Kabanata 2952. 2 lalaki at 2 kababaihan. Ang 2 lalaki, ang isang gwapo at malamig, at ang isa ay walang kamatayan, sina Daryl at Lu Dongbin. Ang 2 kababaihan ay eksaktong kapareho, na may mga magagandang tampok sa mukha at kaakit-akit na mga kurba. Puno sila ng mga kalangit na espiritu, ngunit tila sobrang lamig at mayabang, habang ang isa ay banayad at payapa. Ito ay sina Yan Hong at Mia Oeng. Oo, pagkatapos magtulungan sina Yan Hong at Mia Oeng, lumabas din sila pagkatapos na palabasin sina Daryl at Lu Dongbin mula sa Realm of Unreality. Ano ang nangyayari sa sandaling ito? Pagtingin sa tanawin sa harapan niya, natigilan si Daryl. Anong nangyari? Nakita ni Daryl na ang bulwagan sa harapan niya ay Sol Emna at Sol Emna, at ito ang Shangwu Hall ng South Cloud Imperial Palace. Hindi lamang iyon, bukod sa Santo Xian at Santo ng Wanxiang na humabol sa kanya, may 6 pang iba pang upuan sa parehong tagiliran. Isang magandang babae. Sa harap niya, lahat ng tao na si Yvette ay nakatali ng malalaking 5 bulaklak, lalo na si Dax, na may dugo sa kanyang likuran, halatang walang kabuluhan. Kasabay nito, ang buong Shangwu Palace ay tahimik. Saan nagmula ang Daryl na ito at, kasama si Lu Dongbin? Daryl, hindi nagtagal, si Quincy ang unang nagreaksyon. Tumayo siya at tinuro si Daryl at sumigaw, ikaw ba ay basura ng mga ilog at lawan na sa wakas ay gustong magpakita? Kasabay nito, umupo siya magkabilang panig. Ang 8 santo ni Xian ay galit na galit din, isa-isang nakatingin kay Daryl. Si Daryl huminga ng malalim, ang kanyang mga mata nakapako kay Quincy. Paano ka pupunta anak? Nahuli sa kanilang hari, ang kanilang sariling mga side, kung paano maaari nilang ilipat ang kaparusahan sa ito oras na ang puso ni Daryl ay tuliro at inis. Lalo na nang makita niya ang kaawa-awang hitsura ni Dax, hindi mapigilan ng kamao ni Daryl ang pagkakapikit ng mahigpit. Sino ang nagsabi sa iyo na ang aming pamilya ng kasal ay naanggat? Mahabang libong mga salita na maislan ang mukha, ay hindi maitago ang kanyang pagkasuklam, ng malamig. Pinutol mo si Orchid Joan, karumal-dumal, simpleng Zuigay Wanzi. Matapos mahulog, hindi mapigilan ni Wanxiang na tumayo, tinuro si Daryl at sumisigaw. Masamang magnanakaw, ngayon ay itutuwid kita sa lugar at maghayganti kay Langson. Si Xian at ang iba pang mga santo lahat ay magkasunod na tumango, ang mga emosyon ay labis na nasasabik. Nararamdaman lamang ni Daryl ang sakit sa kanyang puso at ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Tumingin siya sa paligid ng mahika na insenso, nagngisi ang kanyang mga ngipin at sinabi ang mahikaong banal na insenso, tama ba? Sinabi ko dati na hindi ako ang pumatay kay Lan Xin. May nag-frame sa akin. Ang magic na banal na insenso na ito, mayroong isang problema sa kanyang isipan. Ang sitwasyon sa oras na iyon ay malinaw na kainahinala, ngunit hindi ito pinaniwalaan na pinatay ko si Langson. Na-frame ang mahiwagang halimuyak ay hindi magaan, at sumigaw siya bago nagpakamatay si Lan Xin, maaari mo ba siyang gawing peke? Ito nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Lu Dongbin. Ano ang sitwasyon? Sina Quincy at Daryl ay kinansela ang kanilang kasunduan sa kasal, at sinabi nilang pinatay ni Daryl ang isang santo. Sa kanyang sarili, si Lu Dongbin ay sumulong, hindi mapigil ang mahabang libong mga salita na nakadirekta sa pagbubukas. Princess, ikaw ay may kapangyarihan at mga taong prestihiyoso ng Daryl, may magandang sasabihin, huwag kang masyadong matigas. Bagaman hindi ko alam ang tiyak na mga pangyayari, ngunit naniniwala si Lu Dongbin sa pagkatao ni Daryl. Daw Master Lu, medyo nakaka-relax ang ekspresyon ni Quincy, at magalang siyang sinabi, si Daryl ay kasuklam-suklam at masama. Huwag kang lokohin,
At ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, sana ay huwag kang makagambala. Kung may ibang tao, ang wika ni Quincy ay tiyak na hindi gaanong magalang, ngunit si Lu Dongbin ay naiiba. Ito ay isang master ng Taoism, iginagalang ng mga tao sa buong mundo, kaya dapat siyang magalang. Narinig ito, nais pa ring magsalita ni Lu Dongbin para kay Daryl, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. Sa oras na ito, si Daryl ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta, at sinabi kay Quincy. Dahil naniniwala ka rin na sinaktan ko si Saint Langston, kung gayon ay hindi ko nais na sabihin pa. Sa madaling salita, ito ang aking sariling negosyo, hinayaan mo muna ito. Mahusay na pantas at sila. Kung hindi man, ako ang sisihin. Malugod ka. Kabanata 2953, mukhang determinado si Daryl. Kinansela ni Quincy ang kontrata sa kasal, maaari niya itong tanggapin, ngunit inaresto niya ang dakilang pantas at sila, at pinahirapan siya, ganap na hindi matiis. Narinig ito, nagulo ang buong palasyo ng Shangwo. Nababaliw ang Daryl na ito, maglakas loob kausapin ang prinsesa ng ganito. Kasabay nito, ang magandang mukha ni Quincy ay namula sa galit, at nanginginig ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, tumayo bigla si Quincy, turo kay Daryl at sumisigaw sa palagay mo may karapatan ka pa ba na makipag-ayos sa mga tuntunin sa akin kunin mo para sa akin. Error, nang bumagsak ang boses, hinimok ng mga nakapaligid na gwardya ang kanilang panloob na puwersa na palibutan si Daryl. Sino mang nais na mamatay, umakyat ka. Sigaw ni Daryl, at saka itinaas ang kanyang kamay, iginuhit ni Fang Tia ng mahigpit ang halberd sa kanyang kamay. Tumawag ka. Nararamdaman ang pagsabog ng aura mula kay Daryl, lahat ng nakapaligid na mga gwardya ay naiinggit lahat, at wala sa kanila ang naglakas loob na gawin ito. Nang makita ang eksenang ito, si Quincy ay may masamang tono, kaya't kailangan niya itong gawin mismo. Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig kong sumisigaw si Huan Xiangzhou ang masasamang kontrabida, sa palasyo ng palasyo, ay naglakas loob na maging mapagmataas. Sa palagay mo ba talagang walang makakagamot sa iyo? Nang bumagsak ang boses, nag-flash ang katawan ni Huan Xiang, at direkta siyang lumapit kay Daryl. Nang makita ang paparating na Huan Xiang, nagulat ang puso ni Daryl, at mabilis niyang kinuha ang kanyang espiritu at binati siya. Bang bang bang, sa isang iglap lang ng mata, si Daryl ay marahas na nakipaglaban kay Huan Xiang. Sa umpisa, si Daryl ay may pagkakataon pa ring labanan, ngunit unti-unti. Nakaharap sa pagpigil ng malakas na puwersa ni Huan Xiang, unti-unting naguluhan si Daryl. Nang makita ang sitwasyong ito, nais ni Lu Dongbin na pigilan ito, ngunit sinabi ni Quincy ngayon lamang na hindi niya siya papayagang maging nosy, kaya pinigilan niya. Yan Hong, nang makita na si Yu Fang ay lalong lumalakas, si Miao Ying ay medyo nabalisa, at sinabi kay Yan Hong umakyat ka at tumulong, ililigtas ko ang iba. Iniisip ito ni Miao Ying at tinanong kay Yan Hong upang tulungan si Daryl. Upang makitungo sa Huan Xiang, sabay niyang sinagip si Dax at ang iba pa, upang makalabas siya sa kanyang katawan. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Yan Hong, ang kanyang magandang mukha ay napakawalang pakialam. Sa puso ni Yan Hong, ayaw niyang maging lingkod ni Daryl. Nakikita siya sa problema sa oras na ito, napakasigla ko, paano ako makakakuha ng tulong? Sa oras na ito, hindi lamang makakatulong si Yan Hong, ngunit anabangan din ang pumatay kay Daryl na mahiwagang halimuyak na banal. Hanggat namatay si Daryl, hindi na niya kailangan maging lingkod niya. Ikaw pagkakita ni Yan Hong na hindi gumalaw, natatak ni Mia Oying ang kanyang paa sa pagkabalisa, pagkatapos ay lumipad pataas at dumiretso sa Huan Xiang. Habang kinunan, sinigawan ni Mia Oying si Daryl haharapin ko siya, bilasan mo at iligtas mo ang iyong pamilya. Boom! Nang bumagsak ang boses, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Mia Oying, at ang buong palasyo ng Shangwo ay nabalot ng isang nakasisilaw na ilaw. Kaagad, ang kamay ng Jade ang umangat at tinamaan si Huan Xiang. Few sa sandaling ito, maging si Huan Xiang, ang iba pang mga santo ni Xian, at si Quincy, lahat sila ay nabigla. Ano ang isang malakas na puwersa, sino ang babaeng ito at ano ang relasyon niya kay Daryl? Di nagtagal, nag-react si Huan Xiang, mahigpit na kinakagat ang labi, pinahit ang kanyang misla na katawan, at direktang binati si Mia Oying.
Si Daryl ay labis na galit, pumatay sa kanyang kapatid na babae, at hindi siya magiging mabuting tao na kasama niya. Kabanata 2954. Tumawag ka. Sa sandaling ito, ang maraming mga gwardya sa Shangwu Hall ay natigilan, at ang kanilang mga mata ay mahigpit na nakatingin kay Mia Oeng, na hindi makakapagpadala. Ang 8 na araw na santo na dumating bago ay ang pinakamahusay na mga diyosa, lalo na ang ugali ng diwata sa kanila, na hindi malilimutan. Ngunit ang isang ito ay mas kaakit-akit. Ang magandang mukha, sexing figure, lalo na ang espesyal na aura na lumalaganap sa kanyang katawan, ay nakalasing lang, maganda kaakit-akit tila ang lahat ng magagandang salita sa mundo ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang kagandahan. Sa sandaling ito, hindi alam ng mga bantay na ito na si Mia Oeng sa harap niya ay hindi talaga isang tao, ngunit isang engkantada na nagel-ihi sa ilusyon na lupain. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang paparating na mahalimuyak, ang mga pulang labi ni Mia Oeng ay bahagyang bumukas, at marahan niyang binigkas ang ilang mga salita, narito ako ngayon, ayaw mo siyang saktan. Ang boses ay malumanay at kaaya-aya, ngunit walang duda. Nang bumagsak ang boses, isang sumisindik na aura ang sumabog mula sa katawan ni Mia Oeng. Sa maikling panahon, ang hangin sa buong palasyo ng Shangwu ay tila natigil. Hindi maintindihan ng hininga na pinuno ang bawat sulok ng hall, at lahat ay nabulabog ng hindi maipaliwanag. Lalo na ang mga santo ni Ziyan, nanginginig ang kanilang mga katawan, lihim na nabigla. Ang babaeng nasa harapan niya ay tila mislan, ang kanyang lakas ay napakasindik, at higit sa lahat, ang kapangyarihang espiritual na sinabog niya ay dalisay at hindi maiisip. Nakasimangot din si Wonxiang at kinabahan hindi maipaliwanag. Saan nahanap ng bastardo na si Daryl ang kanyang katulong, grabe din ang lakas na ito. Habang si Wonxiang ay palihim na nagbubulungan, nakita niya na si Mia Oeng ay sumugod na sa kanya, nakataas ang kamay at direkta niyang tinamaan ng palad. Napakalakas pakiramdam ng malakas na pagsabog ng kapangyarihan ni Mia Oeng, nagulat si Wonxiang, at walang oras upang umiwas, kaya't mapalakas lamang niya ang momentum at labanan ng pasulong. Sa oras na ito, Wonxiang ay hindi maglakas loob na magkaroon ng kahit kaunting pag-iingat, at halos gumalaw. Lahat ng puwersa ay lumaban, boom! Sa susunod na segundo, nagsalpukan ang mga palad ni Mia Oeng at Wonxiang. At sumabog ang isang mapurol na panginginig. Naramdaman lamang ni Wonxiang ang isang hindi maiisip na puwersa na darating, at nanginginig ang kanyang katawan, at napailing siya pabalik ng 10 metro. Bumagsak sa pasukan ng hall, ang kanyang magandang mukha ay napaka-mapotla. Paano ito nangyari? Pagnanakaw ng kanyang figure, Wonxiang ay tumingin sa Mia Oeng blanco, ang kanyang mga mata puno ng gulat. Ang lakas ng babaeng ito ay napakasindik, siya ay nagpakilos ng lahat ng kanyang lakas, bahagyang harangan ang palad na ito. Sino siya? Sa parehong oras, ang mga santo ni Ziyan ay biglang tumayo, tumitig ng malapit kay Mia Oeng, hindi makapaniwala, at pinagpapawisan para sa Wonxiang ng sabay. Nang makita ang eksenang ito, lihim na huminga si Daryl ng maluwag. Sa kabutihang palad, ay umalis sa larangan ng ilusyon, lumabas siya kasama si Mia Oeng. Kung hindi man, talagang magiging mahirap para sa kanya na makayanan ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga santo ng Wonxiang ay pawang mula sa domain ng Diyos. Daryl, huwag kang matakot, andyan ako. Sa sandaling ito, binaling ni Mia Oeng ang ulo upang tumingin kay Daryl, at nakangiting sinabi. May isang simpleng kaisipan si Mia Oeng. Sapagkat si Daryl ay kanyang sariling lalaki, may obligasyon siyang protektahan ang kanyang kaligtasan. Narinig ito, isang mainit na agos na tumaas sa puso ni Daryl, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Salamat. Pagkatapos nito may naisip si Daryl at nagpatuloy. Mia Oeng, ang mga banal na ito ay hindi masasamang tao, hindi lamang pagkakaintindihan. Narito ako, hintayin kang kumilos ng magaan, dapat saktan mo sila. Kapag sinabi ito, ang puso ni Daryl ay masalimuot. Ang mahiwagang halimuyak na ito ay walang kinikilingan, at dapat na siya ang pumatay sa Langsan Saintes. Ito ay talagang nakakairita, ngunit kung ito ay masyadong matigas sa kanila, mas mahirap itong hugasan ang kawalan ng sala. Sinunod ni Mia Oeng si Daryl at tumango agad. Kabanata 2955. Ikaw,
Sa sandaling ito, galit na galit si Wanxiang, namula ang kanyang magandang mukha, at tinitigan niya si Daryl na may kahihiyan at galit. Ang kontrabida na ito ay talagang nagtapat sa kanyang kasama na kumilos ng magaan. Ito ay simpleng nagpapahiya sa kanyang sarili, at ang kanyang sariling kamanghamanghang siyam na araw na santo ay hindi dapat mapahiya. Sa parehong oras, si Zian at ang iba pang mga santo ay tumingin pangit. Ang Daryl na ito ay sobrang mayabang, kahit na ang Miaoying na ito ay napakalakas, hindi niya siya kailangan upang magpakita ng awa. Little sister, sa puntong ito, seryosong tiningnan ni Miaoying ang Magic Hong ang hangin na ay sinabi, hindi kita sasaktan, kaya't ibibigay mo pa rin ito, huwag salungatin ang hangin at si Daryl. Kaboom! Okay lang kay Miaoying na hindi sabihin ito, nagbago ang mukha niya, at halos sumabog siya sa galit. Pinatay ni Daryl ang aking kapatid, ngunit sinabi mo na labanan ko siya, matitiis ba ito o hindi matiis? Hindi mahalaga kung sino ka, huwag subukang protektahan si Daryl ngayon. Mariing tinitigan ni Wanxiang si Miaoying, at ang malamig na tinig nito ay mula sa bibig niya. Pinatay niya ang aking kapatid, gaano man karami ang babayaran niya, papatayin niya ito ngayon. Dahil gusto mong maging nosy, pagkatapos ay mamatay ka kasama siya. Nahulog ang huling pangungusap, kinagat ni Wanxiang ang kanyang labi, lumipad, at dumiretso kay Miaoying. Ang aking sariling marangal na siyam na araw na santo ay labis na kinamumuhian, at maraming tao sa paligid, paano ko makukuha ang ganitong tono, Wanxiang? Tutulungan kita. Sa sandaling ito, si Zian at ang iba pang mga santo ay matamis na kumanta. At pagkatapos ay lumipad ang figure, mabilis na napalibutan ng 8 mga numero si Miaoying. Damn it! Magsama kayo nang makita ang eksenang ito, si Daryl ay takot na takot, at kasabay nito ang labis na pag-aalala, sumigaw siya kay Miaoying, mag-ingat. Ang Jiushan Saintess ay may isang espesyal na katayuan at ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Gaano man katindi ang Miaoying, imposibleng makitungo ng sabay-sabay sa 8. Pakiramdam ang pag-aalala ni Daryl, hindi maipahayag ni Miaoying ang tamis sa kanyang puso. Sa susunod na segundo, matamis na ngumiti si Miaoying kay Daryl, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Tulad ng sinabi niya, na pinapanood ang 8 mga santo na lumilipad, ang maselang mukha ni Miaoying ay nagpakita ng isang seryoso. Nais mo ba gumagamit ng higit upang manloko at mas kaunti? Hindi ako natatakot, ipakita natin ang iyong mga kakayahan. Ang boses ay banayad at maganda, Nan. Bumagsak ang boses, isang walang kapantay na puno ng kapangyarihang espiritual ang sumabog mula sa katawan ni Miaoying. Sa maikling panahon, ang hangin sa buong South Cloud Palace ay napangit. Ano ang sitwasyon ng gayong malaking kilusan ay akit ng maraming tao mula sa lungsod ng imperial na tumingin sa direksyon ng palasyo ng imperyo. Sa Hall of Martial Arts, ang sitwasyon ay mas tensyon na dupa, at ang pasabog na lakas ni Miaoying ay nagpapanik sa mga pumipigil sa mga tao. Kotsa, sa sandaling ito, nakita niya si Miaoying na dahan-daw ang itinaas ang kanyang kamay, na may malinaw na tunog, isang espadang kasing puti ng nyebe ang lumitaw sa kamay ni Miaoying. Ang mahalagang espada na ito ay ilang puntos na mas maikli kaysa sa isang normal na espada, at ang buong katawan ay nagtatagal ng kapangyarihang espiritual na nagpapalabas ng isang kaakit-akit na halo. Oo, ang tibak na ito ay nabago mula sa espiritual na lakas ni Miaoying, at ito rin ang kakayahan ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Bang sa isang iglap lang ng mata, lumipad si Miaoying palabas ng Shangwo Palace at marahas na nakipaglaban sa 8 santo sa itaas ng kalangitan. Sa sandaling ito, hindi mahalaga na sina Daryl, Quincy at iba pa, lahat sila ay tumingin ng mahigpit sa hangin, isa-isa ng labis na nababahala. Nakita kong ang figure ni Miaoying ay maliksi at matikas. Napapaligiran ng 8 santo, hindi siya mukhang walang pasibo, ngunit nagawang gawin ang kanyang makakaya. Sa kabaligtaran, ang 8 santo ng Wanxiang ay tila takot sa mga jade sword sa ang kanyang kamay. Ang ilan ay nagmamadali. Makalipas ang ilang minuto, naging medyo balisa si Wanxiang, at sumigaw siya, mga kapatid, patayin ang mga Diyos. Swish, pagkabagsak ng boses, nakita ko ang maraming santo ng Zian, mabilis na gumagalaw ang kanilang mga numero, nahahati sa 8 posisyon. Pinapaligiran si Miaoying sa gitna ng pagbubuo. Kabanata 2956.
Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ng katawan ni Daryl, at kasabay nito ang isang ngiti na lumitaw. Sa mundong ito, walang formation na hindi niya maintindihan. Kahit na ang Nine Heaven Saints ay may espesyal na pagkakakilanlan, maaari niyang gamitin ang kanyang formation. Sa harap niya, hindi ba siya naglalaro ng isang malaking taybak sa harap ng Gwanggang-men? Pinag-isipan ito ni Daryl, at nang makita niya ang mga bahid sa pagbuo, diretsyong sinabi niya kay Mia Oyeng. Gayunpaman, ang Wanxiang ay naloko ng sobra, at ang pagsisigaw ng tulong sa kanyang sarili ay wala. Ito ang formation na ito ay tila hindi pa nakikita. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagmamasid, sumimangot si Daryl, at laking gulat ng buong tao. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ni Daryl na ang mga figure ng 8 santo ay nagtutulungan malapit at halos hindi masira. Sa tuwing nagbabago ang mga numero, labis silang misteryoso. Ayan yun. Matapos panandali ang panuurin, hindi nakita ni Daryl ang mga bahid, at biglang naramdaman niyang umiyak ng walang luha. Minamaliit ko pa rin ang kalaban, ang 8 santo ay mula sa domain ng Diyos. Paano niya magagawang sirain ang pagbuo ng domain ng Diyos? Oo, ang ipinakita ng 8 santo ay ang form ng pagkawasak ng Diyos sa daigdig ng Diyos. Ang mistulang ito ay mahiwaga, na may higit sa 1,000 pagbabago, hindi mahulaan, at syempre hindi alam ni Daryl. Si Lu Dongbin sa tabi din niya ay nagmulat at nagulat. Napakalakas na formation, natatakot akong magkaproblema sa Mia Oyeng Fairy Spirit sa oras na ito. Sa oras na ito, sa itaas ng hangin, nakaharap sa formation ng pagkawasak ng Diyos na binubuo ng 8 mga santo. Nang Wanxiang, si Mia Oyeng ay natrap sa loob. Matapos subukan ng maraming pamamaraan, hindi siya maaaring tumakbo palabas, medyo nabalisa siya. Tulad ni Yan Hong, si Mia Oyeng, bilang isang engkanto, ay walang alam sa laro. Dati sa ilusyong larangan, ginamit ni Daryl ang pagbuo ng bato upang bitagin si Yan Hong at pilit na sumuko. Ngunit sa oras na ito, talo si Mia Oyeng para sa 8 santo na pormang nakasisi. Ranang Diyos hindi gagana ang mga bagay na ito. Nang makita na lumalala ang sitwasyon, nag-aalala rin si Daryl. Ang sumunod na segundo, nang ikiling niya ang kanyang ulo upang makita si Yan Hong, ang mga mata ni Daryl ay nagliwanag, at mabilis niyang sinabi, Yan Hong, umakyat ka at tumulong. Sina Yan Hong at Mia Oyeng, parehong fairy, parehong mabuti at masama, ay sumali lamang puwersang tulungan ang kanyang sarili at si Lu Dongbin. Ang pag-iwan sa illusory na kaharian, ang pagtulong kay Mia Oyeng sa oras na ito ay tiyak na makakatulong kay Mia Oyeng na talunin ang 8 santo. Tulong mula sa simula ng labanan, nakatayo roon si Yan Hong, nanunood ng malamig na mga mata. Sa sandaling ito, wala siyang ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Daryl, at walang pakundangan na sinabi bakit ko siya tutulungan. Yan Hong ay nasa illusory na kaharian. Si Mia Oyeng ay nakikipaglaban sa libu-libong taon, at palaging nais na ilagay siya sa isang tabi. Sa oras na ito, nakikita siya sa problema, maaari lamang siyang magalak sa kanyang kasawian. Paano niya siya matutulungan sa nakaraan na tigilan si Daryl, at pagkatapos ay nag-utos walang dahilan, sapagkat, ikaw ay aking lingkod, kailangan mong pumunta kung palayain kita. Nang sinabi niya ito, medyo nagalit si Daryl. Ang Yan Hong na ito ay talagang sumuwi sa kanyang utos, ito ay masyadong hindi mapigil. Kapag natapos na ang bagay na ito, dapat ay bihasa siyang mabuti. Tumawag ka, mas nag-alala si Daryl, mas nanatiling hindi gumalaw si Yan Hong, at gaanong nagsabi. Ako ay iyong lingkod, ngunit hindi ako nangako. Dapat kong sundin ang bawat salita mo. Gayunpaman, hindi ko isave. Ang parehong diwata, si Yan Hong ay mayroong isang malupit na pagkatao at mas tuso rin kaysa kay Mia Oyeng. Ikaw narinig ito, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Gusto niyang mapag-alitan, ngunit natatakot siyang ganap na magalit si Yan Hong. Alam mong ang lakas nito ay nakakatakot tulad ni Mia Oyeng, talagang balisa siya, at hindi mabuti para sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Daryl, pinakalma ang sarili. Sa susunod na segundo, ngumiti si Daryl at sinabi kay Yan Hong. Alam ko, sa iyong puso, ikaw at si Mia Oyeng ay magkalaban, ngunit kung iisipin mo, may nangyari kay Mia Oyeng, wala kang kalaban at ang dalawa sa inyo hindi pa napagpasyahan ang mananalo. Oo. Narinig ito, si Yan Hongxiu ay kumunot ang kanyang mga kilay,
at daing, biglang pag-alog. Kabanata 2957. Kung may isang bagay na nagkamali kay Mia Oeng, wala siyang mga kalaban, ano? Ang punto sa pag-iisip tungkol dito, ang misla na katawan ni Yan Hong ay nag-flash at direktang sumugod sa hangin, sumali sa labanan. Kung nais mong saktan si Mia Oeng, kailangan mo muna akong tanungin. Isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Yan Hong, at pagkatapos ay sumabog ang lakas ni Yan Hong. Kasabay ng isang malakas na aura, si Yan Hong ay may isang pulang-pulang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang apoy ng mahabang kutsilyo ay tumaas tulad ng apoy, at ang temperatura ng buong palasyo ay tumaas ng malaki. Oo, ang kutsilyong ito ang kakanyahan ng kapangyarihan ni Yan Hong. Bilang karagdagan, ang Jade Sword ni Mia Oeng ay parehong matuwid at masama. Ang puting Jade Sword ni Mia Oeng ay mabait at matuwid, habang ang dagwang mahabang tibak ni Yan Hong ay masama at malupit. Nakahinga ng maluwag si Daryl, lihim na nagpapasalamat. Sa kabutihang palad, ang Yan Hong na ito ay isang engkanto, hindi masyadong maalalahanin at madaling linlangan. Kung hindi man, talagang nagkagulo si Mia Oeng. Ito nang makita ang eksenang ito, nagulat si Quincy at ang mga nakapaligid na gwardya. Sa parehong oras, ang mga titig ng maraming mga bantay ay patuloy na lumilipat-lipat kina Yan Hong at Mia Oeng. Ang dalawang babaeng ito ay eksaktong kapareho ng hitsura. Hindi lamang iyan, ang kanilang kalakasan ay napakasindik din, ngunit ang buong nine-state continent ay hindi pa naririnig ang isang napakalakas na kambal na babae. Hindi ka panipaniwala. Habang nakakagulat, maraming mga kalalakihan din ang pinagdiriwang ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, ang dalawang panig na nakikipaglaban sa kalangitan, alinman sa 8 santo, o Mia Oeng at Yan Hong, ang pinakamahusay na mga diyosa na bihira sa loob ng 1,000 taon. Sa oras na ito sa labanan sa pagitan ng hangin, ang kaakit-akit ang kurba ay nagsiwalat, at maraming mga kalalakihan ang nakakita nito. Ang mga mata ay tuwid. Matapos sumali si Yan Hong, agad na napagan ang loob ni Mia Oeng. Gayunpaman, ang Mia Ocean Formation ay sinaswan Mia Wushuang, Yan Hong at Mia Oeng na mahirap makabasag sa formation ng ilang sandali. Si Yan Hong ay mayroong isang nakakainis na pagkatao. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, hindi niya mapigilan. Nang bumagsak ang boses, ang hangin sa paligid ng katawan ni Yan Hong ay biglang napangit, at kaagad pagkatapos, ang langit at lupa na espiritual na kapangyarihan ng buong palasyo, na parang naaakit, ay mabilis na naisip ang pagtitipon ng dagwang mahabang tibak sa kanyang kamay. Oo, handa nang sumabog si Yan Hong ng buong lakas. Mabait ang loob ni Mia Oeng at ayaw masaktan ang 8 santo, kaya lagi siyang may mga reserbasyon, dahil sinabi ni Daryl na hindi niya masasaktan ang mga banal na ito. Ngunit si Yan Hong ay iba. Siya ay malupit sa kalikasan, at nang makita niyang hindi siya maaaring magmadali sa pagbuo, nagpasya siyang sumabog sa buong lakas. Ito anong uri ng kasanayang ito ano ang isang malakas na aura? Para sa isang sandali, lahat ng tao ay tumingin sa Yan Hong malapit na, at ang kanilang mga puso ay isang maliit na panik. Malinaw na maramdaman ng lahat na pagkatapos ng pag-fuse ng mga langit at lupa na aura, ang mahabang kutsilyo na kulay ng dugo sa kamay ni Yan Hong ay nagpapalubha sa isang napakasindik na puwersa. Mabilis, lumayo ka sa daan. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Lu Dongbin na sumigaw ng seryosong mukha. Siya ay isang master ng Dao Sect, alam niya ang pinagmulan ng Yan Hong, at syempre alam niya kung gaano kakilakilabot ang lakas na sasabog niya sa susunod. Kaboom! Habang bumabagsak ang boses, umatras si Quincy at ang mga nakapaligid na gwardya. Ipinaalala ni Lu sa lahat kung sino ang maglakas loob na maging malaki. Dao Master Lu, sa sandaling ito, mahigpit na kinagat ni Quincy ang kanyang mga labi, hindi maitago ang kanyang pagkabigla, at tinanong si Lu Dongbin sino ang dalawang kababaihan na tumulong kay Daryl Fu. Huminga ng malalim si Lu Dongbin, at komplikadong sinabi ang prinsesa, ang dalawang ito ay may mga pambihirang pinagmulan, at hindi sila isang bagay na maaaring pukawin ng ordinaryong tao. Bago sila natapos sa pagsasalita, sila ay nag-ambala ng isang malakas na pag-vibrate. Kabanata 2958. Nakita ko si Yan Hong sa himpapawid na may sobrang lamig ng mga mata, at pagkatapos ay kumaway, siya ng isang dagwang mahabang kutsilyo, at sa isang sandali, isang nakasisilaw na dagwang ilaw at anino,
pinupunit sa buong mundo, na balot sa nakapalibot na 8 santo. Nakita ko na ang ilaw at anino na kulay ng dugo ay sumugod tulad ng kulog at matulin na parang kidlat, at isang kulay dugo na basag ang binuksan sa hangin saan man ito dumaan. Kahit na ang orihinal na malinaw na langit ay lumabo bigla. Ito nang makita ang eksenang ito, ang 8 santo ng Wanxiang ay nanginginig at nagpapanik ng hindi maipaliwanag. Pagkatapos, hinimok nila ang kanilang panloob. Na puwersa na maglagay ng proteksyon na pelikula sa harap nila. Bang bang bang. Sa susunod na segundo, ang dagwang ilaw at anino ay sumabog sa proteksyon na pelikula, at ang proteksyon na pelikula ay agad na nabasag. Ang 8 santo ay nanginginig at direktang inalog, bawat isa sa kanila mapatla at labis na mahina. Para sa isang sandali, ang buong palasyo ay tahimik. At lahat ng naruroon ay may malamig na likod at humuhuni ang kanilang mga ulo. Ito ay kakilakilabot, ang 8 mga santo ay sumali sa puwersa, at hindi sila ang kalaban ng pulang damit na kagandahang ito. Nagulat, ang maraming bantay na nanunood ng labanan sa paligid ay hamina ang kanilang mga binti, at naramdaman lamang nila na hindi sila makatayo ng matatag. Sumimangot din si Quincy, na bigla. Ang 8 santo ng Wanxiang at Xian ay labis na takot. Ang pagtutulungan ng 8 mga santo ng kanyang sarili ay masasabing hindi tugma sa buong mainland, ngunit ngayon, siya ay nasugatan ng babaeng ito na hindi kilalang pinagmulan. Ito paano mo mahahanap ang Daryl upang makapaghiganti sa iyo sa hinaharap? Naisip ko sa sarili ko, ang 8 santo ng Wanxiang at Xian lahat ay may mga komplikadong ekspresyon, ngunit pareho silang natatakot at ayaw. Kayong dalawa, sa wakas, si Wanxiang ang unang nagreaksyon. Nakatingin kina Yanhong at Mia Ouying sino kayo? Bakit nais ninyong tulungan si Daryl? Iniisip ito ni Wanxiang, at siya ay natalo ngayon. Ngunit sa anumang kaso, dapat nating malaman ang ugnayan ng dalawang babaeng ito at Daryl. Kung sabagay, hindi maaaring mamatay si Lan Xin sa walang kabuluhan. Nang bumagsak ang boses, dahan-dahang lumapag si Mia Ouying, nakatayo sa tabi ni Daryl nang napakalapit. Sa sumunod na segundo, tumugon si Mia Ouying kay Wanxiang, si Daryl ang aking tao, napakahusay niya. Bakit mo siya tinawag na masamang tao? Sumunod si Yanhong at sinabing, akin siya. Alipin, wala nang iba pa gawin. Aniya, binigyan niya si Mia Ouying ng isang mapanirang tingin. Sa puso ni Yanhong, ang engkantada ay ipinaglihi sa pagitan ng langit at lupa, na nasa taas, ngunit si Mia Ouying ay kasama ng isang mortal, na walang kahihiyan. Ano sa sandaling ito, maging si Wanxiang o ang iba pa sa paligid, natigilan silang lahat. Ito ang kambal na babae, ang isa ay asawa ni Daryl at ang isa ay kanyang lingkod. Paano ito magiging posible? Si Daryl ay isang kontrabida, isang asshole, gaano siya kabuti? Ang ikinagulo ng lahat ay ang magkatulad na hitsura sina Yanhong at Mia Ouying, halatang kambal silang magkakapatid, ngunit ang relasyon sa pagitan nila ay hindi gaanong nagkakasundo. Ngunit kahit ganon, binantayan pa rin nila ang tagiliran ni Daryl. Ito ay hindi kapanipaniwala, siya sa wakas, Wanxiang reacted, nakapako sa Daryl fiercely, at sinabi salita sa pamamagitan ng salita. Siya ang napakabangis na sa aking kapatid na babae, siya ay ang pinakamasama kontrabida sa mundo. Kapag patayin natin siya, kikilos tayo para sa kalangitan. Ang tinig na hulog, sa tabi niya. Ang ilang mga Xians ay sunod-sunod na tumango. Narinig ito, ang ugali ni Daryl ay hindi maganda, at ang galit sa kanyang puso ay patuloy na tumataas. Sinabi ko kanina na hindi ko pinatay si Saint Langson. Nakulong siya sa New World Palace noong panahong iyon, at iniligtas ko siya. Kung nais mong saktan siya, bakit mo siya gaanong ginagawa at dinala sa labas ng palasyo? 1 buwan na ang nakakaraan, ako ay naka-frame, binastos si Changer? Kailangan nating gawin sa North Mo na wala akong ebidensya upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, upang ang reputasyon ng Elysium Gate sa mainland bumulusok. Naniniwala ako. Ito anak, ngunit din bago lumabas ang tubig, naaresto mo ang aking pamilya at pinarusahan ng pribado ang aking pamilya. Tama ba ang ginagawa mo? Kabanata 2959. Ipinahayag ko ngayon muli, patay na si Orchid, at wala akong kahit kaunting relasyon, ngunit nanumpa ako na hanapin ang mamamatay. Pangungusap, Sonic Boom Sky, Ringang. Sa isang iglap, ang lahat ng mga mata ng madla ay tumingin kay Daryl ng blanco,
hindi makapagsalita kahit isang salita. Katahimikan. Sa loob ng malaking palasyo, may katahimikan sa oras na ito. Isang karayom ang nahulog sa lupa, at malinaw kong narinig. Ang 8 santo ng Wonxiang at Xian ay mas komplikado. Ito at si Quincy, na nakatayo sa gate ng hall, ay kinagat ng mahigpit ang kanyang mga labi, at nanginginig ang puso. Maaaring sinisimo si Daryl, ako si Daryl Darby, karapat-dapat ako sa mga ilog at lawa ng Gyushu at ng mga tao sa buong mundo. Sa sandaling ito, itinaas ni Daryl ang kanyang dantian, at ang kanyang malamig na tinig ay kumalat sa buong madla. Ang Great Sage ay aking kapatid, ngunit ganoon kanya binugbog. Pulang dugo ang mga mata ni Daryl, at halos mawala siya sa kanyang dahilan. Isang malamig na tinig ang muling lumabas mula sa kanyang bibig. Aalis na kami ngayon, kung sino ang pipigil sa amin. Ito ang aking mortal na kaaway ni Daryl. Nang bumagsak ang boses, tinulungan ni Daryl si Dax at lumakad patungo sa labas ng palasyo ng sunod-sunod. Sina Yanhong at Mia Oeng ang nag-escort kay Yvette at iba pa, sumunod sa likuran. Tumawag ka. Sa sandaling ito, kung ito man ay ang Queens o ang mga santo ng Wonxiang, lahat sila ay nasa gulong-gulat, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Ang mga gwardya sa paligid niya ay hindi pa rin naglalakas loob na magpakita. Ang aura na ipinakita ni Daryl ngayon lamang ay bumulaga sa madla, kung sino man ang makahabol upang pigilan siya ay mamamatay. Sa sandaling ito, ang kabilang panig. Sa Coral Island, si Zhang Ju ay nagmuni-muni buong araw at gabi, at sa wakas ay nakuhang muli ang kanyang lakas. Tumawag ka. Sa sandaling ito, dahan-dahang binuksan ni Zhang Ju, ang kanyang mga mata, kumikislap ng walang katapusang lamig. Bema, ikaw nakasuklam-suklam na kontrabida, maglakas loob na magbalak laban sa akin, sasabihin ko sa iyo upang mabuhay at mamatay. Sa pag-iisip tungkol dito, itinaas ni Zhang Ju ang kanyang dantian ng may hangin, at ang kanyang figure ay lumipad ng mataas sa kalangitan patungo sa mainland. Pagkalabas niya ng ilang milya ang layo, nakasimangot si Zhang Ju at nakita na mayroong isang maliit na isla na hindi kalayuan sa Coral Island. Sa oras na ito, may usok na umusbong sa isla na halatang tinitirhan. Nang makita ang eksenang ito, agad na nanlamig ang mga mata ni Zhang Ju. Napakalapit ito sa Coral Island, at ang mga nakatira dito ay dapat na may kinalaman sa Coral Palace. Sa pag-iisip tungkol dito, tumalikod si Zhang Ju at direktang lumapag sa isla. Pagkatapos ng paglanding, nakita ko ang magandang kapaligiran ng isla at maraming mag-agarang mga bahay na etched sa baybayin. Naglakad si Zhang Ju nang walang pag-aalinlangan. Huminto ka para sa akin. Pagdating ko sa kubo, may narinig akong sigaw, at pagkatapos, isang gwapong binata ang sumugod palabas ng bahay na may Katie, ang mukha nito ay puno ng gwardya. Sa likod ng batang lalaki ay isang magandang babae. Ang batang lalaki na ito ay anak ni Chester na si Neil at ang magandang babae ay ang kanyang ina na si Shelley. 3 buwan na ang nakalilipas, dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ni Chester. Napakasakit ng puso ni Shelley kaya't siya ay nabigo at dinala niya ang kanyang anak na manirahan sa isang liblib na isla na hindi kalayuan sa Coral Island. At si Neil ay isang 3 taong gulang na sanggol na hindi pa nalubas ng may lagay si Quincy sa paligid ng iba't ibang mga sekta ng mainland. Sa oras na ito, higit sa 10 taon na ang lumipas, at siya ay lumaki sa isang binata. Sino ka, tanong ni Neil kay Zhang Ju, nakatingala pataas at pababa. Malinaw na naramdaman ni Neil na ang lakas ng taong nasa harapan niya ay hindi moari, ngunit siya ay anak ni Chester. Hindi direktang sumagot si Zhang Ju, ngunit nagtanong ng walang pakialam. Sino ka, ano ang kaugnayan sa eternal life, iniisip ito ni Zhang Ju. Kung ang ina at anak na nasa harapan niya ay ang pamilya ni Bema, mga kamag-anak at kaibigan, papatayin lang nila sila. Kabanata 2960. Si Neil ay tumingin at pataas. Zhang Ju, sinasagot mo muna ang aking katanungan. Kapag sinabi ito, ang mga mata ni Neil ay puno ng pagbabantay. Hindi moari ang taong nasa harapan niya, kaya dapat siya maging maingat. Sumimangot si Zhang Ju at tumingin kay Neil na may interes. Ang bata ay medyo matapang, maglakas loob na kausapin ako ng ganito. Si Zhang Ju ay may isang masamang ugali. Kung may nagsabi dyan, tatamaan niya sana ito ng palad. Nang makita ko ang walang takot na hitsura ni Neil,
bata, ngunit napakatapang, bigla ko itong pinahalagahan. Sa susunod na segundo, bahagyang ngumiti si Zhang Ju. Hindi ko binabago ang aking pangalan o apelyido, Zhang Ju. Zhang Ju narinig ito, nanginginig ang puso ni Neil, at natigilan siya. Kasabay nito, si Shelly sa likuran niya ay lalong nanginginig, na may isang pares ng mga mata na nakatingin kay Zhang Ju, na bigla at may sama ng loob. Ikaw ba si Zhang Ju? Pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Neil at sinigawan si Zhang Ju. Ikaw, bakit hindi ka namatay? Nang sinabi niya ito, nanginginig ang katawan ni Shelly at lalo pang magulo ang kanyang puso. Isang araw na ang nakalilipas, nag-utos si Bema sa isang tao na lumapit at kumalat, na sinasabing nahuli niya si Zhang Ju at pinatay siya. Ang bangkay ay inilibing sa Coral Island. Alam ang sitwasyon sa oras na iyon, biglang guminhawa si Shelly. Naghiganti ang aking asawa, at wala akong dapat alalahanin. Ngunit hindi inaasahan ni Shelly na si Zhang Ju ay hindi lamang namatay, ngunit nakahanap din ng isang reclusive na lugar para sa kanyang sarili at ng kanyang mga anak. Sa sandaling ito, si Neil ay unti-unti ring reaksyon, ang kanyang mga mata ay pulang dugo, at ang kanyang mga sungay ay nakalok ng mahigpit. Ikaw ito, na pumatay sa aking ama. Nahulog ang tinig, mahigpit na kinuyam ni Neil ang kanyang mga kamao. Ang iyong ama si Zhang Ju ay tuliro at nakasimangot. Sino ang iyong ama? Hindi pa nakita ni Zhang Ju ang ina at anak ni Neil, at hindi alam na sila ay malapit na kamag-anak ni Chester. Tumawag ka, huminga ng malalim si Neil at sinabi, bawat salita ang aking ama ay si Chester, ang Panginoon ng palasyo ng Eternal Life Sect. Sinabi mo sa akin na ang aking ama at ang pamilyang Carter ay nabilanggo sa pangkalahatang dambana ng samahan ng Wat Ian. Ang aking ama ay nawala ang kanyang buhay sa bangin. Sa oras na ito, lahat sa mainland ay kilala. Mula nang dumating ka dito, huwag mo nang isiping umalis ngayon. Ang huling salita ay nahulog, lumipad si Neil at lumipad diretso kay Zhang Ju. Dito, sa parehong oras, isang malakas na hininga din ang sumabog mula sa buong katawan. Sa maikling panahon, ang paligid ng hangin ay tila napangit, at ang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Bilang nag-iisang anak na lalaki ni Chester, si Neil ay isang bihirang magsasaka din. Lumipas lamang siya ng 16 sa taong ito, ngunit naabot na niya ang larangan ng Emperor ng Sandan Wawang. Pagkakita sa eksenang ito, nanginginig ang puso ni Shelly at hindi mapigil ang mapasigaw. Bagaman ang kanyang anak ay hindi mahina sa lakas, ang kalaban ay si Zhang Ju na sikat sa buong mundo. Siya ay bantog sa loob ng 1,000 taon, at ang kanyang pinagmulan ay hindi maihahambing sa kanya. Paano ka magiging kalaban kung mag-isa kang nakikipaglaban? Sa pagkabalisa, nais ni Shelly na magmadali upang pigilan siya, ngunit siya ay masyadong mahina, at si Neil ay masyadong mabilis upang magkaroon ng oras. Anak ni Chester, sa sandaling ito, sa panunood ni Neil ay sumabog, si Zhang Ju ay nakasimangot ng bahagya ng walang gulat. Naghihiganti ka ba para sa iyong ama? Nakakatuwa? Gaanong sinabi ni Zhang Ju, na may medyo tono ng mapang-abusong tono. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, hinampas ito ng mahina, at binati si Neil. Go die! Pakiramdam ng tigas ni Zhang Ju, si Neil ay hindi naglakas loob na maging pabaya, at umungol, direktang hinihimok ang lahat ng mga panloob na puwersa.